Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada. Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan. Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at titistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha. Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi. Iya, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya. Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw. Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman. Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan? Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory. Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad. Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle. Hala, totoo? San ka sumali? Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize. Naku po! Juan! Scam yan! Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin. Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko. Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan. Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw. Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info. Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima. Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo. Kaya huwag magpabudol, bes. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad ay tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papit. Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapakinig at tagapanood. Welcome sa ating 6th episode ngayong October 21, 2025. Ito si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang ating mga kababayang katutubo or indigenous peoples. Kamustahin naman natin ang kanilang kalagayan tungkol sa kanilang reproduktibong pangkalusugan or reproductive health. Ang CPD ay nakikiisa sa pagdiriwang natin ngayong buwan ng Indigenous Peoples Month na may temang Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Tuwing Oktubre, pinagdiriwang natin ang buwan ng mga katutubong Pilipino at ang ika-28 na taon na pagkakapasa ng Indigenous Peoples Rights Act or IPRA Law. Inaanyayahan natin ang National Commission on Indigenous Peoples at kasama tayong lahat na makiisa sa pagdiriwang ng mga yaman at kontribusyon ng mga katutubong pamayanan sa Pilipinas. Ipagmalaki natin ang kanilang kultura, tradisyon at tungkulin sa pag-unlad ng bansa. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Dahil magkakaroon din tayo ng Popbeat Questions of the Day and you have a chance to win exciting prizes. Kaya naman, meet the new us, meet CPD.
mga pangunahing tinututukan ng Commission on Population and Development o CPD ay ang Responsible Parenthood and Family Planning Program ng bansa. Layunin nitong matiyak na bawat pamilya at individual ay may access sa tamang kaalaman at serbisyo upang makapagplano ng maayos para sa kanilang quality of life. Upang makamit ang layunin ito, kailangan magkaroon ng kamalayan ang mga Pilipino kung paano maging responsable sa pagpaplano ng kanilang pamilya. The good news is, 42% ng kababaihan may edad 15 to 49 ay gumagamit na ng makabagong pamamaraan ng family planning. Batay ito sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Ayon naman sa 2023 Field Health Services Information System o FHSIS ng Department of Health, 8.6 million ang mga Pilipinong kababaihan na gumagamit na ng family planning. Ito ay tumaas mula sa 2022 level na 8.3 million na kababaihan. Ika nga, malayo na, pero malayo pa. Ang mga makabagong pamamaraan ng family planning ay ang mga sumusunod. Ang mga short-acting methods tulad ng pills, injectables at condom. Ang mga long-acting methods naman tulad ng implant at IUD. At ang permanent methods tulad ng no-scalpel vasectomy at ligation. Kasama din dito ang modern scientific natural methods. Samantala, 17% pa rin ang gumagamit ng traditional method, katulad ng withdrawal at calendar method. Ang scientific natural family planning methods ay ang mga sumusunod: standard days method, Billings ovulation method, basal body temperature method, symptothermal method, 2-day method, at lactational amenorrhea method o LAM. Subalit, marami pa rin sa ating mga kababaihan ang may unmet needs o yung mga nais magplano ngunit hindi gumagamit ng anumang family planning method. Kaya naman, pinalalakas ng CPD ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan at kanilang mga partners upang matiyak na nabibigyang sapat na atensyon ang mga programang may kaugnayan sa responsible parenthood at family planning. Hinihikayat natin na ang bawat mag-asawa ay bumisita sa pinakamalapit na health center upang alamin at piliin ang pinakaangkop at hiyang na family planning method para sa inyo. Ang pagtutok sa kakayahang magplano ng pamilya ay tiyak na magbubunga ng isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Tag at maginhawang pamilyang Pilipino. Yan ang inyong CPD. Bilang pasasalamat din sa aming mga masugid na taga-subaybay at taga-panood at taga-pakinig, gusto rin namin kayong maging panalo. Narito ang aming Popbeat Question of the Day. So anong buwan pinagdiriwang ang buwan para sa mga katutubong Pilipino? Ang unang tamang sagot ay mananalo ng worth 200 pesos na load, kaya wag palampasin. I-type lamang ang tamang sagot sa ating comment question. Mamaya abangan, meron pa tayong pangalawang question of the day. So gusto rin nating magpasalamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no? Nagpapasalamat kami dito sa mga tumutok sa atin. Nakikita ko mula Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, at nakikita rin natin, no, ang RD Cecil, hello! ARD Eric, maraming salamat sa panonood. Jean, Kuya Jean, hello! Nori, Ate Weng, Lines, at saka si Ma'am Sandy nakikita ko. At mula sa Sapang Bato, Angeles City, Sean, hello! And Raul Abing Sr., hello! Maraming salamat sa pagtutok. Dahil ang ating episode ngayon ay tungkol sa Indigenous Peoples Month. Ang mga kapatid nating katutubo ay may estimated na bumubuo ng 10 to 20% ng populasyon base sa Census of Population 2020. Napapanatili ng ating mga katutubong kababayan ang karamihan sa kanilang tradisyonal na kultura, mga institusyong panlipunan at mga gawi sa kabuhayan. Karaniwan silang nakatira sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o
GDAS na may kakulangan sa access sa mga pangunahing serbisyong panlipunan at kakaunting pagkakataon para sa mga pangunahing aktibidad sa ekonomiya, edukasyon o pakikilahok sa politika. Mabuti na lamang sa makakabagong panahon ay nagkakaroon na rin sila ng representasyon. Para malaman pa ang ibang impormasyon, panoorin natin ang ating Pop Info. Ang bawat isa sa atin ay may pantay na karapatan para magkaroon ng buhay na malusog, maginhawa at maunlad. Sa mga nasyonal at lokal na layunin, mahalaga na isaalang-alang ang kapakanan ng bawat mamamayan, lalo na sa usaping pangkalusugan, tulad ng pagpaplano ng pamilya. Ang malusog na populasyon at angkop na bilang ng mga anak ay nagdudulot ng maraming benepisyo, hindi lamang sa pamilya at komunidad, kung hindi maging sa pangkalahatang sitwasyon ng bansa. Subalit may mga grupo ng mga individual ang tila mas nangangailangan ng karagdagang atensyon dahil sa iba't ibang pisikal, kultural at sosyal na aspeto. Sila ang mga kapatid nating katutubo o indigenous people na madalas namumuhay sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GDAS. Tinatayang may 14 hanggang 17 milyong indigenous people o IP sa mula sa kabuuang populasyon ng Pilipinas. Ang kanilang komunidad ay kadalasang malayo sa mga health centers, kung kaya't nahihirapan ang mga mag-asawa, partikular na ang mga kababaihan na makakuha ng mga serbisyong pangkalusugan tulad ng responsible parenthood at family planning o RPFP. Malayo ang health center. Hindi makapunta ng health center. Malayo. Hindi lang ako. Nangamba ako na baka masundan ang 4 kong anak. Ang mababang level ng edukasyon at kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga moderno at epektibong pamamaraan ng family planning ay isa sa mga hadlang upang mapangalagaan ng maayos ang kanilang sexual at reproductive health. May mga nakagawi ang tradisyon at paniniwala na hanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin sa kabila ng panganib na dulot nito sa kanilang kalusugan. Sa hirap ng kanilang sitwasyon, nagiging biktima rin sila ng karahasan, mapapisikal man o sexual. May mga ina at sanggol ang namamatay dahil sa malnutrisyon, ilang mga sakit na kaakibat ng pagbubuntis. Ang mga buhay na ito ay maisasalba kung patuloy na maibibigay ang pantay nilang karapatan na maging malusog, maginhawa at maunlad. Sa pag-abot ng magagandang layunin para sa bayan, nararapat lang na bawat isa sa ating mga Pilipino, kabilang ang kapatid nating mga katutubo, ay masisiguro na hindi may iwan at madadala tungo sa landas ng pagpapaunlad. Ayun, yun ang ating Pop Info. Base sa isang pag-aaral, malaki pa rin ang kawalan ng kamalayan at pangunawa sa konsepto ng reproductive health sa ating mga pamayanan ng IPs. Natatanging tradisyonal na kasanayan para sa pag-iwas sa pagbubuntis at sexual na paniniwala sa iba't ibang henerasyon ang kasalukuyan nating kailangang i-address na kailangan katanggap-tanggap din no, sa ating lahat at lalo na sa ating mga kababayang katutubo. At bukod pa sa itong mga balakid na ito ay ang paniniwala sa mga modalidad ng reproductive health kasama ang pagpaplano ng pamilya na maaaring makasagabal din sa pagpapanatili ng mga programa natin sa RH. Okay, so ngayon meron din tayong mga cultural no na patterns na kailangan nating i-address sa panahong ito. At na isa sa mga ito no yung ating mga cultural na paternal na pamayanan ng IP. At dahil dyan, no, mapapansin natin na kailangan nating panatilihan ang ating kultura, tradisyon at kasaysayan na tumutugma rin sa mga reproductive health needs ng ating mga IP. Okay, so sa ngayon, may mga ina at sanggol ang namamatay dahil sa malnutrisyon at ilang mga sakit na kaakibat ng pagbubuntis. Kaya kailangan talaga natin itong i-address.
Ang mga buhay na ito ay maisasalba kung patuloy nating bibigyan ng pantay na karapatan ang ating mga kababayan na katutubo na maging malusog, maginhawa at maunlad. Bago tayo magpatuloy, narito na ang ating ikalawang Popbeat Question of the Day. Magbigay ng isang balakid kung bakit hindi napupuntahan ang health centers ng mga kapatid nating katutubo. Comment na ang inyong sagot at manalo ng 200 pesos worth of load. So kanina meron na mga nanalo, aming i-announce sa end ng ating programa. At upang palalimin pa ang talakayang may kinalaman ukol sa issue ng ating mga katutubo, masayang sasamahan tayo ng dalawang napakahusay na panauhin at unahin natin ang ating unang panauhin, isang passionate development advocate and a dedicated servant leader committed to promoting the rights, welfare, and sustainable development of indigenous peoples in Oriental and Occidental Mindoro na currently ay may mga maraming nanunood sa ating Popbeat. As a key figure in Pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated, a non-government organizations committed to uplifting indigenous communities, she has led transformative initiatives by directly uplifting marginalized indigenous communities. And currently, she serves as our private sector representative. Kaya we are really privileged and honored to have with us one of our commissioners of the Commission on Population and Development Board. Please welcome the Executive Director ng Pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated, Madam Juveline Gumalin, ating Commissioner. Masayang pamilya po, Commissioner Juvie. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Executive Director, Lisa Grace S. Bersales. Ayun, maraming salamat, Ma'am Juvie. It's really an honor to have you here in our program Popbeat. So, kwentuhan nyo naman kami, Ma'am Juvie, paano ba napapahatid ang ating serbisyo sa mga kapatid nating katutubo dyan sa Mindoro? Maraming salamat sa pag-include na sa PMUI. At sa PMUI, ang aming pamamaraan ay nakaugat sa kultura at partisipasyon mismo ng mga katutubo. Hindi lamang kami nagbibigay ng serbisyo, nakikipamuhay kami sa kanila. Ibig sabihin, kasama sila sa pagpaplano, pagpapatupad at pagmumonitor ng mga programa. Ang approach po namin sa PMUI ay hindi top-down, kundi mula sa mismong pamayanan. Nakikinig kami kung ano ang pangangailangan nila, ano ang paniniwala nila, at paano natin maisasama ang kultura nila sa bawat programa. Sa pamamagitan ng ating community prime movers o facilitator, ito yung mga sinasanay ng PMUI na mga educators na nanggagaling sa iba't ibang pamayanan na mula din sa mga tribo ng katutubo, mas epektibong na ipaparating ang mga serbisyo gaya ng reproductive health, health education, family planning awareness, agricultural support, youth empowerment, at marami pang iba na mga programa. Dinadala namin ang serbisyo sa kanila at sa kanilang komunidad. So it's not only to them but also to the community. Kami ay lumalapit at pumupunta mismo sa kanilang mga pamayanan kahit gaano pa ito kaliblib. Ito ang dahilan kung bakit nagiging matagumpay ang aming mga programa dahil ito ay hindi lamang para sa kanila kundi kasama sila sa paggawa nito. So yun po ang kaparaanan namin kung paano napapahatid. We develop capacity building to different trainers sa mga katutubong mangyan. Meron po kaming training of trainers. Pumupunta kami at we develop the program, kasama po sila. So ang ibig sabihin nito, hindi lamang sila recipient, kundi they are a part of the assessment, planning, implementation, and even the monitoring and evaluation of the project. So yun po
ang nakikita namin na pinaka-epektibo upang maihatid namin ang tamang serbisyo sa mga kapatid natin na katutubo. Ayun, so bottoms-up approach, nakikinig at kasama sila sa pag-implementa ng programa. Kaya talagang yung mga felt needs po nila, no, ay responsive. Pero para sa inyo, Commissioner, paano masisiguro na ang serbisyo tungkol sa reproductive health ay madaling ma-access ng ating mga kababayang katutubo dyan, no, sa area where you are? At in general, tingin nyo po ba, paano ba mapapanatili at ma-ensure po yung access ng ating mga kababayang katutubo sa reproductive health? Ang PMUI ay nanatili po na siya ang nagiging tulay sa programa ng gobyerno para mapapanatili ang serbisyo natin. Yung access ng ating mga pamayanan ay hindi lamang kami ay kaagapay, kundi kami ay tulay upang ang mga serbisyo na ito ay madala sa mga pamayanan ng mga katutubo. At nakikita po namin na ang programa ay kailangan po na maipaabot sa sarili nilang wika. Kaya nga napakahalaga yung training of trainers kasi yung sa pamamagitan ng wika nila, yung paraan na maintindihan nila, yung kultura at saka yung accessibility ng mga programa ng ating CPD ay talagang mabibigyan ng tulay. At hindi lamang po kami nagiging tulay, nagiging gabay po kami. Kasi yung mga bagay na hindi naiintindihan ng mga katutubo, dito po kami pumapasok. Ang tinutulungan namin ang pamahalaan na maiparating ang programa sa paraang naiintindihan ng mga katutubo. At sinisiguro namin na ang kanilang boses ay naririnig sa pagbuo pa lamang ng programa, hindi lamang sa pagpapatupad. So doon nakikita po namin na pinapalakas namin ang implementasyon ng programa, lalong-lalo na sa reproductive health, programa ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama na datos. Kung for example, ilan kaya dito ang walang access sa reproductive health? Ilan kaya dito sa mga community na ito ang hindi pa masyadong naaabot? So sa pamamagitan Ayun, so profiling ang binabanggit ni Commissioner Juvie, no? Talagang tulay ng programa at gabay sa gobyerno ang ginagawa nila. So hand-holding din, no? Ini-ensure nila na ang boses ng ating mga katutubo ay nadidinig sa pagbuo, hindi lamang sa pagpapatupad ng programa, pero doon pa lang sa pagbuo ng programa. Kaya talagang ini-ensure po na kasama sila, hindi sila left behind. Hello, Ma'am Juvie! Ayun, so narinig po namin yung sinabi nyo na tayo ay tulay, no, ng programa at gabay muli din, no, para sa ating mga katutubo. At nasabi ko po nga, yung nasabi nyo po na ang boses nila ay nadidinig. Doon lamang sa una pa lang, no, sa design pa lang ng programa, implementasyon at pagmo-monitor at pag-evaluate nito. At Commissioner Juvie, ano ang inyong mensahe ngayong National Indigenous Peoples Month? At ano ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Marami din pong salamat for that. Sige, Ma'am Juvie. Maraming salamat sa mga nakikinig at mga nanonood. Ang aking panawagan sa mga lokal na opisyal ng pambansang pamahalaan na nakikinig, huwag nating ituring ang IP communities bilang benepisyaryo lamang, kundi kabilang at katuwang sila sa pag-unlad. Bigyan natin sila ng representasyon sa policy making bodies, dagdagan natin ang pondo para sa indigenous people's health at reproductive health programs, lalong-lalo na sa mga LGU at sa ating mga iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Bigyan po natin sila ng mga programa at tiyakin, hindi lamang yung budget, at tiyakin na ang mga serbisyo ay accessible hanggang sa pinakamalayong pamayanan. Ang tunay na pag-unlad ay kapag walang naiiwan, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na katutubo. Ang panawagan ko,
isama natin sila sa pagpaplano. At sa pamamagitan nun, naririnig natin ang kanilang boses at sila ang nagdidesisyon sa kanilang sariling nais sa kanilang buhay. At siguro siguro ang nakikita ko pa yung holistic kasi ang health, hindi lamang doon sa physical health. Sa mga katutubo, holistic po ang health. So the assurance na yung kanilang ancestral domain, yung kanilang edukasyon, yung kanilang kabuhayan, ang kanilang karapatan, ang kanilang mga, yun sinabi ko kanina, lupaing ninuno, ito yung bumubuo ng kanilang health aspect. Hindi pwedeng iwanan yun kasi yung kanilang lupaing ninuno, yun yung nagbibigay sa kanila ng source of food. At hindi mo pwedeng ihiwalay po yung ancestral domain doon sa kanilang health. At hindi mo rin pwedeng ihiwalay ang kanilang kabuhayan when it comes to health aspect. At naniniwala ako na edukasyon, at edukasyon upang masugpo natin ang kahirapan ng mga katutubo. Marami pong salamat sa iyo, ma'am. Edukasyon, at hindi lamang beneficiaries pero katuwang ang ating mga katutubong kababayan. At gusto ko po yung sinabi nyo, Ma'am Juvie, no, hindi dapat ihiwala yung kanilang kabuhayan, ancestral domain sa kanilang health and education, at ang tunay na pag-unlad ay walang naiiwan. Maraming salamat po at masayang pamilya, Commissioner Juvie Gomalin. Maraming salamat po muli sa oras na binigay nyo para sa Popbeat. Sa uulitin po. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. At sa ngayon naman, bago tayo magpatuloy, makinig muna tayo sa ilan nating mga kababayan kung ano ang pinakamalaking hamon ng isang katutubo sa kanyang reproductive na pangkalusugan or reproductive health. Pakinggan natin ang ating mga kababayan sa ating POV o ang pulso ng populasyon. Siguro po isang malaking hamon sa mga kapwa nating katutubo na yung kakulangan sa kaalaman at sa access nila sa mga health center natin dahil sa malayo ang kanilang lugar sa kabundukan. Siguro nahirapan sila sa mga daan, halimbawa po, ganyan. Sa mga katutubo ay yung kakulangan nila sa edukasyon at pag family planning dahil mga asawa nila lagi nilang gusto anak ng anak. Malayo sila sa health center, hindi sila makapaglakbay papunta dito sa sa syudad. Ayun ang malaking hamon sa kanila, sa mga katutubo, mga kapatid nating katutubo. Minsan ang lalayo nila sa health center para sa family planning na kanilang sa sarili nila. Yung asawa, di marunong, hindi siya naniniwala sa family planning. Kaya dumadami ang kanilang mga anak. Ang kakulangan sa atin sa mga katutubo, yung mga konkretong daanan, hindi mapuntahan ng mga natin mga gustong tumulong, hindi sila mapunta kasi gawa nga nung daan na hindi nila kayang akyatin. Ang sa akin lang po, wala po silang kaalaman tungkol sa family planning. May mga paniniwala po sila sa isang tradisyon na hindi natin kayang pigilan. Magkaiba yung nais nila na tungkol sa reproductive natin dito sa lungsod. Magkaiba talaga pagdating sa kanayunan kaya ng mga tubo. Yung kakulangan po nila ng access sa mga gamot or mga needs po nila like sa mga hospital po. Yung pinakauna yung scarcity po sa pagdating sa serbisyo ng mga gobyerno. Ang unang-una po dyan is yung sa family planning, yun nga po, limited lang po ang access ng mga gobyerno dahil sa liblib po sila lugar nakatira. Mahirap po maabot ang mga serbisyo na galing sa pamahalaan, sa most specific sa gobyerno. Ayan po, yung different healthcare, ayun po yung kailangan at edukasyon, and yung kanila pong limited na kaalaman sa technology.
Ayun, so ang kakulungan ng access at kakulungan ng serbisyo ng gobyerno and limited access sa technology, isa sa mga sinasabi ng ating mga kababayan na talagang challenges, no, in terms of reproductive health sa ating mga kababayang katutubo o IP. No? So bago tayo magpatuloy, nagpapasalamat kami sa mga nanunood sa atin. No? May nakita ko si Regional Director Odette Nacionales. Meron tayo from Calamba, Imus, Dagupan, Bonoan, Palawan, Muñoz City, Nueva Ecija. Nakikita rin natin ang all the way from Dipolog, Legazpi City, Albay, Tuguegarao, New Zealand! May nanunood mula sa New Zealand. Maraming salamat sa panunood. At Batangas, nakita natin, no? Maraming salamat sa inyo sa panunood nyo dito sa Popbeat at ang ating mga kasamahan sa Commission on Population and Development Central Office. Nakita po namin kayo, masayang pamilya sa ating lahat. Pati rin sa Cavite, Santa Cruz, Zambales, ang FPOP, Friendly Care Clinic, no? Maraming salamat. Cabanatuan, Imus, ayan, no? Mga sobrang malalayong lugar ay nanunood from Puerto Princesa City, Alitagtag, Batangas, from CAR. Maraming salamat sa inyong support at sa ating Commission on Population and Development Offices na tumutok. So sa ngayon, atin naman kausapin ang ating mga panauhin mula sa National Commission on Indigenous Peoples. Una sa lahat, ang ating guest who pursued Bachelor of Science in Biology as well as his medicine proper at the prestigious University of Santo Tomas. Nag-complete po siya ng residency niya sa Santa Ana Hospital, specializing as a family and community medicine specialist and an advocate of integrative medicine. Currently, he is the Chief of the Health Development Division at the Office on Education, Culture, and Health within the National Commission on Indigenous Peoples. Let us welcome Medical Officer 5, Health Development Division of the National Commission on Indigenous Peoples, Dr. Ross Jacob Rosales, MD, CFP, CAMA, FPSP, ang daming acronym after his name. Dr. Ross, masayang pamilya po. Marami pong salamat sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang mainit na pagbati rin sa ating mga tagapakinig ng Popbeat Population, ang puso ng pag-unlad. Maraming salamat po sa inyong pag-anyaya sa NCIP na maibahagi namin sa inyong programa ang aming kalagayan and sa pagtulong sa mga IPs nating kapatid. Isang magandang pagkakataon po ito upang maibahagi natin sa publiko ang mga inisyatibong ginagawa ng NCIP para sa isulong po natin yung kalusugan at karapatan o kapakanan at ng ating mga katutubong pamayan. Ayun. So, Dr. Ross, marami pong salamat, no? Ano po ba ang mandato, una sa lahat ng NCIP, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood? So, bali po, ang National Commission on Indigenous People ay ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na may mandatong itaguyod at pangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga katutubong pamayanan. So, kultura o indigenous cultural communities, indigenous peoples, alinsunod sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Ang saklaw po dito na mga IP rights, no, o karapatan ng mga katutubo ay una, karapatan sa lupang ninuno o ancestral domain. Pangalawa, yung karapatan sa sariling pamamahala o self-governance. Then, pangatlo po yung karapatan sa katarungan at pagkilala at karapatan sa kultura ng integridad, no? Cultural integrity. Siyempre, kasama po dito yung basic services and human rights. No? Ngayong IP Month, ang ating tema ay Weaving Culture, Enriching Future, Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. Ito po ay kaugnay ng sa Republic Health, no? Dahil ang tunay na inklusibong kaunlaran ay nanganguluhugad na po na pantay na access sa serbisyo pangkalusugan para sa lahat. Hindi lang po sa mangilan-ngilan, pati kabilang ang mga katutubo po dito. Ngunit sa paraang may paggalang,
sa kanilang kultura, tradisyon at paniniwala. No? Ang kaugnay po nito, ang NCIP ay katuwang ng Department of Health at ng Department of Interior and Local Government sa pagpapatupad ng tinatawag po natin na Joint Memorandum Circular 2013-01 na nagtataguyod ng culturally sensitive healthcare delivery system. So ang ibig sabihin po nito, ang mga programa sa kalusugan kabilang ang reproductive health ay dapat isagawa sa paraang angkop, katanggap-tanggap at may paggalang sa identidad ng mga katutubo. Ayun, So, so yan po. culturally sensitive healthcare system. At ang NCIP po ay nangangalaga no, sa napakaraming aspeto, ancestral domain, self-governance, justice, cultural integrity, basic services at human rights. So salamat po Doc no dahil inyong naibahagi sa amin yung needs no ng isang culturally sensitive healthcare system. Pero sa tingin niyo po ba ano yung mga kadahilanan o balakid sa pagkuha nitong culturally sensitive healthcare system, particularly sa reproductive health at iba pang pangangailangan na pangkalusugan ng ating mga kababayan? Marami pong salik o hadlang na nakakaapekto na access sa ating mga katutubo sa serbisyong pangkalusugan. Gaya nga po sa kanina, habang nakikinig ako sa inyo kanina, may nagsabi na yung lokasyon, marami sa ating katutubong pameran ay matatagpuan sa malayong lugar or tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged areas for GIDA. Pero tinatawag na po natin sila ngayon ng mga underserved, unserved areas. Sobrang layo kasi nila, talagang ilang oras yung nilalakbay lang nila para lang makasakay papunta sa syudad. No? Talagang napakahirap yung challenges ng nakikita or hinaharap ng mga ating kapatid na katutubo, and also limitado din ang mga health facilities at mga health personnel. Minsan naman meron na health facilities pero kulang rin naman tayo sa manpower. Pangalawa, isa sa mga challenges na pwede po natin makita is yung may cultural at linguistong hadlang. So may language barrier. So iba-ibang mga wika, tapos iba't ibang tradition din bawat IP group at paniniwala ng mga katutubo tungkol sa sa panganganak, sa pagpaplano ng pamilya at paggagamot. So madalas hindi naiintindihan ng mga komunidad ang mga impormasyong pangkalusugan dahil hindi ito ay naaayon sa kanilang lengguwahe o kultura. So yun po yung isa pwede po natin makita na pwedeng challenge sa ating pagbibigay ng serbisyo. Pangatlo, ang kahirapan. So maraming IP communities ang walang ang kakayahang pinansyal para sa makapunta sa health center or makabili man ng gamot. So iba hindi sila aware na may libreng gamot din ang binibigay ang ating gobyerno para sa kanila. Although minsan libre nga yung gamot pero kulang naman sa supply. So may mga challenges din tayo na naharap ng ganun. At panghuli, may mga karanasan ng diskriminasyon at kakulangan sa culture sensitivity mula sa ilang health providers. Kaya minsan ang mga ating katutubo na kapatid ay nawawalan ng tiwala at parang medyo nahihiya o parang pumunta sa institusyon ng ating healthcare facilities. Ayun, so napakaraming challenges, no? Lokasyon ng underserved and unserved areas, cultural and language na mga hadlang, hindi naiintindihan, kahirapan, meron ngang libre pero walang supply at diskriminasyon. So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, Dr. Rose, ano ba yung mga hakbang at programa na nais nating paatupad, no? Dito para ma-access ang reproductive health para sa ating mga kababayang katutubo. So sa ating pagbabalik, maririnig natin ang konkretong payo at call to action ng ating panauhin para sa mga individual at bawat pamilyang Pilipinong katutubo, at abangan yan pagkatapos ng ating maikling paalala. Magbabalik kami.
Buti na lang, hindi pa ngayon. Di pa namin kaya, di pa kami handa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Pagplano ng pamilya, ikaw ang mahalaga. Di ka dapat matakot, di ka dapat mangamba. Abutin ang gusto mo, kaya pumili na. Kaya pumili na. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kayang mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Ayun, walang takot at kaba pag may plano, protektado. So, mag-usap tayo tungkol sa family planning. No, magagawang lahat ang inyong hiling, katulong ng family planning. So, bago tayo dumako sa ating panauhin, gusto lang nating batiin ang mga nanunood mula sa Rojas, sa Bungabong, Barangay Lisap. Dr. Tetik, David, hello. Ma'am Caroline, Neri, hello. Watching from Mindanao, Misamis. And from Parañaque City, ang ating kasama, no, Tita Marips, hello po. Masayang pamilya po at maraming salamat sa pagtutok sa Popbeat at ang ating mga kasamahan, no, Ara, Eman, ayan, nakita ko silang nanunood. At ngayon, dumako naman tayo pabalik sa ating panauhin. So, Dr. Ross, masayang pamilya po muli. Ano po yung mga hakbang at programa na ipinapatupad ng NCIP upang ma-access, no, ng ating mga kababayang katutubo ang reproductive health services natin? At atong ba ang talagang dapat gawin ng ating mga katutubo para ma-access itong mga ito? Opo, meron po tayong mga hakbang na ginagawa. Programa din po. Ang NCIP ay patuloy na nakipagtulungan sa DOH, DILG at iba pang ahensya upang mas mapabilis at mapabuti ang access ng ating mga katutubo sa reproductive health at iba pang serbisyong pangkalusugan. Ilan sa mga hakbang na aming sinusulong ay ang una, ang tuloy-tuloy na pag-implement ng JMC 2013-01 upang mas may siguro yung culture sensitivity or healthcare service delivery sa lahat ng antas ng gobyerno po. So ikalawa, ang pagbubuo ng Indigenous Peoples Strategic Plan for Health, no? 2025 to 2028 na naglalayon isama ang mga prioridad sa maternal health, family planning at iba pang mga aspeto ng reproductive health sa konteksto ng kultura ng mga IPs. Then pangatlo, ang pagsasanay ng mga health workers at LGU personnel para sa mga IP sensitivity and cultural competency, and upang mas maging bukas at maunawaan po natin ang mga pagbigay ng serbisyo sa mga ating IP communities. At ikaapat po ang pagpapalakas ng partisipasyon ng mga IP leaders or
tinatawag po namin na Indigenous Peoples Mandatory Representatives at kababaihan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan. At ikalima, ang pagpapalapit ng mga serbisyo sa pamamagitan ng community-based health initiatives, mobile health missions o kagaya ng ng IP Health Caravan at pakikipag-ugnayan sa mga katutubong manggagamot. Yan po isang importante talaga na ating pwedeng maigawa kasi siyempre ang mga IP communities ay nakatira sa malayong lugar, hindi talaga kaagdarang mapupuntahan ng doktor or ng mga healthcare providers natin. So kailangan talaga natin mag-partner with IP healers or katutubong manggagamot. Ang paniniwala po ng NCIP ay malinaw po. Ang kalusugan ng mga katutubo ay bahagi ng kanilang karapatang pantao at anumang serbisyo o programa ay dapat nakabatay sa paggalang sa kanilang kultura, paniniwala at karapatan sa pagpapaunlad bilang mamayang Pilipino. Nasabi po kanina ni Commissioner na ang kailangan po natin is yung holistic approach. No? So kami po ay nag-agree po sa sinabi niya na holistic ang approach with regards to giving healthcare service delivery sa ating mga kapatid sa kanila. Ayun, napakaganda ng ating diskusyon no tungkol sa ating mga katutubo. Talagang tumatak po talaga sa amin, Dr. Ross, yung sinabi mo about cultural sensitivity, your strategic plan for health, for our IPs, at yung pag-involve talaga ng mga leaders nila, pati yung kanilang mga traditional na manggagamot sa IP Caravan, sa mga community-based initiatives. Napakalaking effect po, I'm sure, no? Itong mga pag-involve talaga sa ating mga katutubo sa serbisyo, pangkalusugan, at hindi po namin kakalimutan na ang paniniwala talaga ng NCIP ay isang holistic approach at ang kalusugan ng katutubo ay bahagi sa kanilang karapatan. Very well said. Dr. Ross, ano naman ang iyong panghuling mensahe para sa Indigenous Peoples Month at sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Dr. Ross, the floor is yours. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi po namin ang mga ginagawa ng NCIP para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga katutubong pamayanan. Patuloy po namin isinusulong ang culturally sensitive service delivery sa pagtugon sa social determinants of health at ang pagpapalakas ng kapasidad ng ating Indigenous Peoples Mandatory Representatives upang mas maiparating sa mga programang pangkalusugan na tunay na angkop at pakabuluhan sa mga ating IP communities. And gaya po ng sabi kanina, walang takot at kaba sa family planning. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Ross. Very well said. Gusto ko po yun, no? Kasama namin naman kayo lagi, Dr. Ross. At nagpapasalamat din ang Commission on Population and Development sa suporta mo, Dr. Ross. Personally, no? Nakikita po namin kayo na napaka-aktibo po sa Executive Order 141 o yung talagang pag-prevent natin ng adolescent pregnancy sa Pilipinas kasama ang ating mga katutubong kababayan. At hindi po namin kakalimutan ng sinabi nyo na ang kalusugan ng mga ating mga kababayang katutubo ay bahagi sa kanilang karapatan. Marami pong salamat, Dr. Ross. At so uulitin pong muli, no, pag-feature natin. Feature talaga namin ang IP month, no, itong October kasi kasama talaga ito sa Philippine Population and Development Plan of Action ng ating mga indigenous people, ang ating mga marginalized groups. Mabuhay po kayo, Dr. Ross. Marami pong salamat. Maraming salamat po. At sa ating pagpapatuloy, gusto naming pasalamatan no ang ating mga tagapanood sa Popbeat, no? Nakita ko na naman ang ating ka-Popbeat, ang ating avid viewer from Ifugao, tamang-tama, no? Miss Stephanie, hello from the Ifugao Population Unit, no? Sa ating Cordillera Administrative Region. Salamat po sa pagtutok sa Popbeat every week, no? At Rojas Oriental Mindoro PopDev Office. Salamat po. Dipolog City Population Office. Nakita ko rin from Popcom Bunuan,
no? At salamat din, no, sa ating mga tagapanood ngayon, no, dito sa ating Pop Beat. Marami pong salamat at sa mga sumasagot sa ating questions of the day. At meron na tayong unang winner, no, sa ating Pop Beat question of the day. Actually, ang una nating winner sa question number 1 ay si Aljon Jimenez. Congratulations! Please message us your cellphone number so we can give you your prize. Okay? And sino pa ba ang ating mga kababayang nanalo sa ating Pop Beat? Okay? So, sige, we will announce it on our Facebook account. At marami pong salamat muli sa ating mga panauhin. Una, nagpapasalamat kami kay Commissioner Judy Gumanin. Marami pong salamat, Dr. Ross from the National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Again, si Dr. Ross Jacob Rosales. And yung mga insights talaga ninyo are so valuable, no? Nalaman natin sa episode na to yung holistic approach para sa ating mga kababayang katutubo. At kailangan talaga na ating ibahagi sa kanila ang kanilang karapatan sa pangkalusugan, lalo na po sa reproduktibong pangkalusugan. At makabihagi po, no, sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtag #PopBeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 56, i-follow ang ating Facebook page, Commission on Population and Development at CPD Phils. Meron din tayo Instagram or IG, no? At marami pong salamat din. Ito pa, isa pa sa mga nag-reply, no? Tama po, daan ng ilan na hadlang, edukasyon at sobrang layo. Yan talaga ang katotohanan. So, congratulations, Solomon Umak. Please text us your number. Okay? Please text us your number, Solomon. At amin ikaw bibigyan, no, ng iyong premyo. At maraming salamat muli sa lahat ng ating supporters all over the Philippines. Maraming salamat kasi talagang nakikita namin ang suporta ninyo. At lahat ng mga nag-share, andito pa ang Iligan City, Calatagan, Reproductive Health Unit, yung mga nag-share ng ating Pop Beat, no? Sa ngayon, nakita namin ang Commission on Population and Development Region 1, Region 8. Maraming salamat, Pampamayan ng Mangyan Ugnayan Incorporated. Marami pong salamat sa inyo. At ang ating mga viewers, no? Sila Rosemary Rivera Agustin at Sean Kyle Flores. Thank you sa pag-share ng ating posts at panunood ng Pop Beat, no? At narito na ang huling Pop Beat question of the day. Paano mo mapapangalagaan ang iyong reproduktibong kalusugan or reproductive health? Sumagot na dahil ang mapalad na mananalo ay tatanggap ng worth 200 pesos na load. Kaya huwag palampasin, i-type lamang ang sagot sa ating comment section. So, sumagot na tayo ngayon. And there is really a need to address these issues of health, particularly the reproductive health of our dear indigenous peoples or ating mga kababayang katutubo. For us in CPD, we believe that every individual, every community, every family should be included and no one should be left behind, especially ang ating mga kababayang katutubo, our indigenous peoples. So, sa kanilang kalagayan, hindi matatawaran ang malaking bahagi na ginagampanan ng National Commission on Indigenous Peoples at civil society organizations kasama ang ating pamahalaan gaya ng PMUI sa Mimaropa. At nagpapasalamat din kami dahil yung suporta din ni Regional Director Reynaldo Wong ay napakalaki upang maihatid ang mahahalagang impormasyon at serbisyo ng gobyerno sa larangan ng edukasyon, pangkabuhayan, pangkalusugan, kasama ang kanilang reproductive health at family planning. So, sandaling ito, ang mga kapatid nating katutubo ay magpapatuloy na tagapagtanggol ng ating likas yaman at tagapangasiwa ng ating kapaligiran para sa ating mga anak at sa susunod pa nating henerasyon. At marami pong salamat muli sa ang mga tumutok sa Pop Beat. Marami pong salamat sa inyong suporta. Thank
thank you very much also, no, from City Population Management Office, Calamba. So, sa ngalan ng aming Executive Director Undersecretary Lisa Grace Bersales at ang aming Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako po si Mikey Rai mula sa Commission on Population and Development. Maraming salamat po sa mga tagapanood at pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa Popbeat dahil ang tao, tayo ang puso ng pag-unlad. Masayang pamilya po at maraming salamat sa susunod muling episode ng Popbeat. Serbisyong kailangan, direct